Good evening! Welcome! This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topic Season 8. Episode 4. And today is January 27, 2026. Alright, and it's a Bible Tuesday night. Good evening po sa inyo. Good evening, Tata Bert. Good evening din. Yes, ayan. Kamusta po kayo? Kamusta na ang mga nagsusnow sa inyong mga lugar? Oo, no? Ginaw. Talaga, grabe. Ginaw. Grabe sa Amerika, lalo na yung eastern part, central and eastern part ng Amerika. Oh, naku. Di ko, yun nga, Tata Bert, ako malamig dito. Ay, kung dito nga, dilalo doon. Para hindi ko kaya. Dilalo Canada. Ay, naku. Alaska. Wala na. One foot nga raw yung kapal ng snow. Grabe. Ayan. Ruler yun na, may isang ruler o 1 foot na. Oh, one. Grabe. Ganun kalaki. Lalim. Ayan. Kamusta ka ba, Tata Bert? Kamusta po weekend So, mo? okay lang naman ako. Medyo nabagabag lang talaga ako dahil yung sunod-sunod na si tragedy, no? Ang pinaka-worst yung nangyari sa Basilan, wherein more than 20 na ata yung namamatay. Exactly, hindi pa natin alam. Marami kasing nawawala pa eh. Ganyan din, nasundan na kung ano-ano pang mga aksidente sa tubigan. Ilan yung binibiyo? 4 na ata yun eh. 4 na. Oo, yung iba-iba yung mga pangyayari na ano. Sa iba naman, wala namang namatay. Although may mga may mga nasaktan din. Ganyan. Opo. Pero worst talaga yung sa may Basilan na yun. Yes. And then, ang isang maganda lang namang pangyayari, yung kay, si Lea Salonga, no? Siya ang kauna-unahang Pilipina na binigyan ng award doon sa Hollywood Walk of Fame ba yun? Opo, Hollywood Walk of Fame. Grabe. Iba-iba na po. Ibang level. Oo. Magaling naman talaga. Yes. Magaling naman talaga. Saka, ano siya, talagang, pag sinabi mong Disney, theater, yan ang unang may isip. Totoo, siya kagad. Siya talaga ang galing. Tsaka parang hanggang ngayon, parang, yung quality ng boses niya, ganun pa din, no? Parang, galing. Gift Totoo. talaga yun. Talagang siguro naalagaan din yung boses Yes, na. totoo po. And then si Alex Ayala, no? Maganda na ipanalo niya yung unang game niya. Ay, congrats, Alex. I don't know kung may pangalawa na, hindi ko pa rin alam, hindi ko pa napalitaw niya. Ayan. Oh, excited. At least she was able to hurdle yung unang 32, sabi nila eh. First 32 na Solo po ito, no, Tata Bert? Solo po. Wow. Single. Singles pala. Solo. Art, music. Sorry, singles po pala. Single event. Congrats, Alex. Ayan. At sa mga bumabiyahe nga pala, no, by way of NLEX, napasabi na may part ng NLEX na isasara. Sarado na ngayon up to Saturday. Pero masyado gabi na rin, mga 10 p.m. up to 4 a.m. yun. Don't know kung ano, hindi man binanggit, basta sinabi lang na isasara for whatever reason, din man na nabanggit. Okay yung ganung time. Yung time na yun, no? Siguro may repair din na gagawa eh. Baka po. Ayan. Hanggang Saturday eh. Okay, good. At least bago magmanawag ulit. No. Very By speaking of Manawag, Yes. ang ganda nung Manawag na pilgrimage noong Thursday na yun. Yes, Ang ganda. Tata Bert. At dahil nagustuhan nga ng ibang mga sumama, nagpa-rebook na kagad sila eh. Grabe. Kaya halos puno na yung L300. Ano may bakante pa kay Miss Linda. Sabi ka na Ayan. Repeat clients, no? Oo. Wow. Pero meron pa po, if ever may gusto pa pong dumagdag. Sa van. Sa van na yun, sa van na. Okay. Mamita, baka gusto mo pumunta. Sabi ko, take sa bus. Opo. Ikaw magdadrive daw ng van. Ikaw lang daw eh. Ayan. Sige po. At least majority, good news pa rin. Pag-pray na lang po natin talaga yung mga, Totoo. yung tragic, talagang, yung kung sino man po yung nawawala, sana po makita. Kasi, Yan.
Ay, ako po. Yan. Yung mga aksidente talaga ng iyan, no? Hindi natin malaman kung nasaan ang kapabayaan eh. Anyway, pinatatakpan pa nung lalabas at lalabas din naman yan. No? Opo. Yung katotohanan. Katotohanan. Correct. Ayan po. Yes. Marami pa rin natutuwa, no? Ang ginaw-ginaw na ng panahon. Pero still, Baguio pa rin ang paboritong puntahan ng ibang Tagaytay. Talaga rin. Talaga hinahanap nila yung sobrang ginaw. Parang siguro, ngayon lang ulit to. Oo nga, ano? Kasi naku, pag pumasok na ng March, biglang, yun lang, ang dami na nang magkakasakit. Hindi po sa katotohanan yun talaga. Kasi yung hanggang shift. February yan. Actually, yung ano natin, itong taglamig nito, Taglamig. yung hanggang February yan. Yung pag-shift agad. Kaya, enjoy na natin. Tapos, iyan nga, totoo yung tatabert yung mga Pilipino. Nag-ice coffee, nag-ice cream. No, pag ano. Eh, isang kaibigan nga natin nag-Japan pa eh. Ay, oo nga! Grabe. Pero nakabalik na ata Balik sila. na. No? Enjoy na enjoy mga bata. Enjoy sila pati mga bata. Okay naman Kaya, yun. may mga, mga sipon-sipon. Ayan. Ay, nako. Parang hindi kasi sipunin noon eh. Grabe yung snow na yun. Grabe. Saka talagang pinunta niyo, talagang taglamig, no? Yan. Pero kakatuwa kasi kompleto sila. Mga nakasama ng mga bata ngayon. Ayan. Yan. Hindi lang natin alam kung uulit pa. Eh, puro spoon. May mga spoon. Kasi bakit Ay, nako. hindi ko alam kung inuubusin. Ay, nako. Nabakatan yung mga. Opo, nanibago. Yan. Social pala magkasakit na gano'n. Uy, may sipon ka. Nag-Japan kasi kami po. Iwawa naman. Ibang klase. Ay, speaking of abroad, Tata Bert, ang iyong apo, birthday. birthday niya ngayon. Happy Ang aking apo na si Natalie Reyes. Happy birthday, apo ko! Happy birthday, Natalie. Ayan. At congrats po, may bagong lolo, si Lolo Alex ulit. Oo. Nanganak ang kanya. Lolo Alex, congrats. Kasi naging lolo. Sa wakas. Pero doon po ba? Parang sa iba po. Yun ang mga hindi natin, May mga talagang aksidente hindi natin. Ayan. Ayan na po. So, kami po ngayon Bible reading dahil Tuesday po. Paganda po ng pagandang mga pangyayari, no, Papa Bert. Para kami nanonood sa Netflix Hindi namin mapigil. Kaya nung last, namin, Bible reading, naka-apat po ba tayo, no? 5. Ay, 5 na? 5. Tatlo yung naka-schedule. Din nadagdagan natin ng 2. Kaya naka-5 tayo. Sabi tayo Oo, tuloy na. Yes. Next episode kami. Keep kami ganun Ayan. Ayan, maganda-ganda. Nagbasa. Opo, kasya po. Ayan po, Bible reading na po tayo. Okay, sige. Ayan, umpisahan po natin. Pagbasa mula sa libro ni Jeremias, chapter 44. Ang pahayag ni Yahweh sa mga Hudyo sa Ehipto. Si Jeremias ay kinausap ni Yahweh tungkol sa mga Hudyong naninirahan sa Ehipto, sa Migdol, sa Tafnes, sa Memphis at sa lupain ng Patros. Ito ang kanyang sinabi. Nakita ninyo ang kapahamakang nangyari sa Jerusalem at sa mga lungsod ng Juda. Ngayon ay wasak na ang mga ito at wala nang naninirahan doon. Ginawa ko ito dahil sa kasamaan nila. Nagsunog sila ng insenso at naglingkod sa mga Diyos na hindi nila nakikilala, maging kayo o ng inyong mga ninuno. Gayunman, patuloy kong sinugo sa inyo ang aking mga lingkod na propeta. Sinabi nila sa inyo, huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na bagay na iyan. Subalit hindi sila nakinig, hindi nila pinagsisihan at pinalikuran ang kanilang kasamaan at patuloy rin silang nagsunog ng handog sa mga Diyos-Diyosan. Napuot ako sa kanila, kaya winasak ko ang kanilang mga lunsod hanggang ngayon. Ngayon nga'y sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang Diyos ng Israel. Bakit ninyo ginawa ang kasamang ito? Nais ba ninyong mamatay ang mga lalaki at babae, mga bata at sanggol?
Nais ba ninyong lubusang maubos ang mga taga-Juda? Bakit ninyo ako ginagalit sa pamamagitan ng inyong pagsamba at pagsusunog ng handog sa mga Diyos-Diyosan sa Ehipto na inyong tinatahanan? Winawasak ninyo ang inyong sarili at kayo'y magiging tampulan ng paghamak at pagsumpa ng lahat ng bansa. Nakalimutan na ba ninyo ang kasamaang ginawa ng inyong mga ninuno, ng mga hari at ng kanilang mga asawa? Ang mga ginawa ninyo at ng inyong mga asawa sa lupay ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem? Hanggang ngayon, hindi kayo nagpapakumbaba o natatakot man. Hindi sumusunod sa aking utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo at sa inyong mga magulang. Kaya akong si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi, nakapagpasya na akong kayo'y padalhan ng kapahamakan upang wakasan na ang buong Juda. Paparusahan ko rin ang mga nalabi sa Juda na nagpumilit na manirahan sa Ehipto. Doon nila sasapitin ang kanilang wakas. Ang iba'y mamamatay sa digmaan, sa gutom naman ang iba. Dakila't hamak ay sama-samang mamamatay sa labanan, sa gutom o sa salot. At pagtatawanan, pandidirihan, hahamakin at susumpain. Paparusahan ko ang mga nakatira sa Ehipto tulad ng ginawa kong parusa sa mga taga-Jerusalem. Ito'y sa pamamagitan ng digmaan, taggutom at salot. Ang mga nalabi sa Juda ay nagpunta upang manirahan sa Ehipto at nagtitiwala silang makakabalik upang muling manirahan sa Juda. Ngunit hindi na sila makakabalik. Isa man sa kanila ay walang mabubuhay o makakatakas. Ang lahat ng kalalakihang naroon na nakakaalam na ang kanilang mga asawa ay nagsusunog ng handog sa ibang Diyos, gayon din ang mga kababaihang nakatayo sa malapit at lahat ng naninirahan sa Patros, sakop ng Ehipto, ay nagsabi kay Jeremias, hindi namin papakinggan ang sinasabi mo sa amin sa pangalan ni Yahweh. Sa halip, gagawin namin ang lahat ng aming ipinangako sa aming sarili. Magsusunog kami ng handog sa reyna ng kalangitan. Mag-aali kami ng handog na alak para sa kanya, gaya ng ginagawa ng aming mga ninuno, mga hari at mga pinuno, at gaya ng ginawa namin sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan sa Jerusalem. Noon ay sagana kami sa pagkain. Payapa kami at walang anumang kapahamakang dumating sa amin. Ngunit simula nang ihinto namin ang pagsusunog ng handog sa reyna ng kalangitan at ang pag-aalay ng handog na alak sa kanya, dumanas kami ng matinding paghihirap. Marami sa amin ang nasawi sa digmaan at sa gutom. At sumagot ang mga babae, pinausukan namin ng insenso ang reyna ng kalangitan at kami naghandog ng alak sa kanya. Alam ng aming mga asawa na gumagawa kami ng mga tinapay na inukita ng larawan niya. Nag-alay din kami ng alak na handog sa kanya. Kaya sumagot si Jeremias sa lahat ng mga nagsabi sa kanya nito, hindi nakakalimutan ni Yahweh ang mga sinunog ninyong handog sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Kayo at inyong mga ninuno, mga hari, mga pinuno at lahat ng nasa lupain. Umabot na sa sukdulan ng inyong kasamaan, kaya winasak ni Yahweh ang inyong lupain. Dumating sa inyo ang kapahamakang ito sapagkat nagsunog kayo ng mga handog na ito, at iyan ay kasalanan kay Yahweh. Hindi rin ninyo sinunod si Yahweh o tinupad ang kanyang mga utos at tuntunin. Sinabi pa ni Jeremias sa mga tao, pakinggan ninyo ang pahayag ni Yahweh, lahat kayong taga-Juda na nakatira sa Ehipto. Ito'y mga mensahe ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Kayo at ang inyong mga asawang babae ay nagsabi ng ganito, gagawin namin ang aming pinangako. Magsusunog kami ng mahandog sa reyna ng kalangitan at mag-aalay ng handog na alak sa kanya. Patunayan ninyo at tuparin ang inyong mga ipinangako. Ngunit pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoong Yahweh, kayong taga-Juda na naninirahan sa Ehipto.
Isinusumpa ko sa aking dakilang pangalan na ang pangalan ko ay hindi na muling sasambitin ng mga taga-Juda. Hindi ko na ipapahintulot na gamitin ang aking pangalan sa panunumpa sa lupain ng Ehipto. Magbabantay ako upang padalhan kayo ng kasamaan at hindi kabutihan. Lahat ng lalaking taga-Juda na nasa Ehipto ay mamamatay sa digmaan at sa gutom hanggang maubos silang lahat. Pagkatapos noon, saka mapapatunayan ng lahat ng nalabi sa Juda na naninirahan sa Ehipto kung kaninong salita ang natupad, ang sa kanila o ang sa akin. Ito ang palatandaang ibibigay ko sa inyo na kayo'y aking paparusahan sa lugar na ito upang malaman ninyo na magaganap nga ang kasamaang sinalita ko laban sa inyo. Ito'y mga salita ni Yahweh. Si Paraon Hofra, hari sa Ehipto, ay ibibigay ko sa kanyang mga kaaway na nagnanais pumatay sa kanya, katulad ng ginawa ko kay Haring Zedekias ng Juda, na ibinigay ko kay Haring Nebuchadnezzar, na kaaway niya at nais siyang patayin. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pahayag ni Yahweh sa mga Hudyo sa Ehipto. Presumably, nasakop na ng Babylonia ang Juda. No? At marami, maliban doon sa mga dinala ni Nebuchadnezzar na sumakop sa Juda, maliban doon sa mga Israelita o mga taga-Juda na dinala sa Babylonia, may mga tumakas din. Yun ay papuntang Ehipto. Winarningan na sila ni Yahweh noon through Jeremias na kahit saan sila magpunta, kahit sa Ehipto, aabutin sila kung ano man yung sinabi ni Yahweh sa kanila na sila'y masasawi, either sa gutom, sa giyera, o sa karamdaman, sa sakit. Sinabihan na sila, isang bagay lang naman kasi ang dapat nila nga gawain, ang sundin yung sinabi ni Yahweh. Pero nagpatuloy sila sa kanilang kasamaan. Nawala. Nawala. Hello. Hello. Sige po, tatabi sa tao. Hello, hello. Sige po. Hello. Yan. Okay. At matatawag na kasamaan, yung sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan na wala naman actualing nagagawa sa kanila. In fact, yung mga pumunta na ito sa Egypt inadapt din nila kung ano yung mga Diyos-Diyosan sa Egypt. Ganun ang ginawa nila Nag-offer sila ng mga kung ano-ano. May mga insenso pa silang sinisindihan para dito. At syempre, galit na galit talaga si Yahweh. Bakit ang mga taong ito, napakatigas ng ulo, inaaksaya ang kanilang panahon, ang kanilang lakas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na wala namang talagang naipakitang tulong sa kanila. Habang si Yahweh, mula pa ng umpisa, noong inilabas sila sa Ehipto mismo at nagpunta sa province lang na tinatawag at yun nga yung Juda, yung lugar ng Israel, naging maasenso sila Naging maayos ang kanilang kabuhayan, naging maganda yung kanilang pamumuhay doon. Nangyari lang na bumagsak sila dahil sila rin ang may kagagawan sa kanilang sarili noon. Bumitaw sila kay Yahweh. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At yung mga Diyos-Diyosan sinasamba nila, sila rin ang may ukit noon. Sila rin ang gumawa. Mula sa kahoy, o mula sa kahoy, mula sa kahoy, mula sa bakal, metal, or kung ano pa mang mga medium na ginagamit nila para makakreate sila ng imahe. At pag meron na, yun ang kanilang sinasamba. At galit na galit si Yahweh sa ganun. Biro mo nga naman, baliwalain mo si Yahweh at ipagpalit mo sa mga inukit nilang imahe na iyon. At ganun nga, ang isa pang ginawa nila na hindi maganda, tumakas sila, yung mga nabuhay,
tumakas papuntang Egypt. Ang mangyayari ngayon ito, pati ang Egypt, gegerahin din ng Babylonia. At nangyari talaga doon. Pati yung hari ng Egypt, namatayan. At marami, halos kung ano yung nangyari sa Judah, nangyari din sa Egypt. Bakit kayo? Dahil ang Egypt, Diyos-Diyosan din ang sinasamba nila. Binabanggit dito yung isang Diyos-Diyosan na babae, yung Reyna ng Kalangitan. Maraming sa mythology, maraming mga ganyan. Nandiyan dyan sila Minerva. Hindi natin alam kung anong equivalent nila sa sila Athena. Yung mga iyan at kung sino-sino pa. Hindi lang natin alam kung sino yung binabanggit na Reyna ng Kalangitan na iyon. Pero still, Diyos-Diyosan pa rin iyon. Talagang pinag-aaksayahan nila ng gusto At siyempre, magagalit talaga si Yahweh. Ang gusto lang, ang hangad lang naman ni Yahweh, siya, sa kanya mapatuon ng gusto yung mga kilos na mga taga-Israel. Dahil yun ang dapat. Maaayos naman sila Nagiging maganda naman yung kabuhayan nila pag hindi sila humihiwalay kay Yahweh. Nagkawatak-watak na nga Talagang hindi naman nagpabaya sa kanila si Yahweh. Winarningan na sila na ganyan ang mangyayari sa kanila. Pagka bumitaw sila kay Yahweh, hindi pa rin. Kita mo rito, binanggit talagang magsusunod pa rin daw sila ng kamanyang para doon sa Reyna ng Kalangitan at sa iba pang mga idolo o sa mga imahe na kanilang dinidiyos. Hininto nila yung ganong ginagawa nila kay Yahweh, tapos gagawain nila doon sa mga Diyos-Diyosan. Magagalit talaga si Yahweh niyan. At pinalasak naman sa kanila yung dapat nakaparusahan na mangyari sa kanila. Sila rin naman ang humiling yan Correct. Epekto yan ng ginawa nila kaya ganyan. Saka talagang Tata Bert, hindi, naniniwala, di ba may sinabi dito, naniniwala kami sa sarili namin. Parang Yun pinanindigan na nila. pinanindigan pa nila Napaka-selfish talaga sila. Mauubos talaga sila sa ganong klase ng nila niya. Mauubos talaga sila. Parang wala rin yung takas sila. Kasi gano'n Yeah. rin ang, di ba? Yun, ayan. Kala nila, pagpunta nila ng Egypt, makakatakas na sila. Hindi. Aabutin pa rin talaga sila roon. And worse, pati Egypt, madadamay. Ayan. Meron pa at least nabigyan natin ng linaw na yung iba dyan. Ayan. Thank you for Tata Bert. Ayan. Tayo na po ay Dumakos chapter 45. Ang pangako ni Yahweh kay Baruk. Si Baruch, di ba yung alalay ni Jeremias? Noong ika-4 na taon ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim, anak ni Josias, kinausap ni Jeremias si Baruk na anak ni Nerias. Isinulat naman nito ang lahat ng idinikta ng propeta. Baruk, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sinabi mo sa akin na kahabag-habag ka sapagkat dinagdagan ni Yahweh ang iyong paghihirap. Pinadalhan ka niya ng kalungkutan. Pagod ka na sa pagdaing at wala kang kapahingahan. Subalit pinapasabi sa iyo ni Yahweh, winawasak ko ang aking itinayo at binubunot ko ang aking itinanim. Gagawin ko ito sa buong daigdig. Huwag mo nang hangaring makamit ang mga dakilang bagay, sapagkat padadalhan ko ng kapahamakan ang lahat. Gayunman, ipinapangako kong iingatan ko ang iyong buhay saan ka man pumunta. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Di ba si Baruch yan yung Sulat niya, Tata Bert? tagasulat ni Jeremias sa mga sinasabi ni Yahweh at kung ano man yung naging pag-respond ng mga tao na yon. Dito binabanggit na parang nagkaroon din ata, parang may hinangad din si Baruch para sa kanyang sarili. Dahil nga gumagawa siya ng serbisyo kay Jeremias at gano'n na rin kay Yahweh, parang naghihintay siya ng gantimpala Okay.
Something like that eh. O, ng kapalit ng bagay na yun eh. Pinasabi naman ni Yahweh kay Jeremias na huwag siya maghangad ng ganun. Lahat kasi ng tao halos ubusin na ni Yahweh dahil sa mali nilang paniniwala, dahil nga sa ginawa nilang pagtaksil kay Yahweh. Pasalamat nga siya at ibubuhayin siya. Lahat mamamatay, siya lang ang mabubuhay. Pasalamat siya dahil malaking tulong at tiningnan ni Yahweh yung ginawa niyang iyon na pagsusulat ng mga pangyayari. Sa dikta na rin ni Jeremias sa kanya. May pangako kasi si Yahweh sa ganyan, yung mga tumutulong na talagang tutulungan din niya. At maliligtas yung mga iyo, kasama na si Baruch. Yun lang naman. Pero ang ganda rin yung verse 5 na talo. Huwag mo nang hangaring makamit ang mga dakilang bagay. Diba? May gusto rin siyang makapit kung ano man yun. Dahil sa buong akala niya siguro, dahil may ginagawa siya para kay Yahweh, naghihintay siya ng kapalit. Hindi niya alam na ang kapalit niyo, yung buhay niya rin niya malilibre. Diba? Diba? Ayun ba yun? Yung parang naghahangad ka na sobrang, sabihin natin mga material na bagay dahil may ginawa ka mabuti. Pero isipin mo, hindi pala, akala mo yun yung pinaka maganda. Hindi. Ang pinaka maganda, yung buhay mo mismo. Spare yung buhay mo. Spare yung buhay mo. Ganda nun. Yun nga. Thank you, Lord. Ganda po. Yan. So, maisip pala po ang 45. Maisip ang 45. Yes. Akala ko tatabi si Baruch yung dating presidente ng US. Kaya sabi ko, bakit pa familiar? Baruch Obama. Borak nga ba? Borak, no? Barak. Barak. Alam mo, Sa Ilocos yun, tatabi yung Barak. Doon sa Bisaya yun. Sa Visayas din. Boracay. Boracay. Meron pa tatabert, Barak. Pero, nagbabible tayo yun. Alam niyo na yun. Burak, yung putik naman. Burak. Opo, putik. Yan po. Tayo, ito na po sa chapter 46. Ito na, ang hatol sa Ehipto. Ito ang sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias tungkol sa mga bansa. Tungkol sa Ehipto, sa hukbo ni Paraon Neco na nilupig ni Hari Nebuchadnezzar ng Babylonia. Samantalang sila'y nakahimpil sa may ilog Euphrates sa Carchemish noong ika-4 na taon ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim, anak ni Josias. So, ibang panahon ito, no? Opo. Dahil iba yung paraon ng Egypt, Neco, tapos yung bilanggit kanina, iba, no? Opo, tama. Ihanda ninyo ang inyong mga kalasag at sumugod sa digmaan. Lagyan ninyo ng sapi ng mga kabayo at sakyan ng mga ngabayo. Humanay kayo at isuot ang inyong helmet. Ihasa ang inyong mga sibat at magbihis sa mga gamit pandigma. Ngunit ano itong aking nakikita? Sila'y takot na nagbabalik. Nalupig ang kanilang mga kawal at mabilis na tumakas. Hindi sila lumilingon sapagkat may panganib sa magkabi-kabila. Ngunit hindi makakatakas kahit ang maliliksik at hindi makalalayo ang mga kawal. Sila'y nabuwal at namatay sa may ilog Euphrates sa gawing hilaga. Sino itong bumabangon katulad ng Nilo, gaya ng mga ilog na ang tubig ay malakas na umaalon? Ang Ehipto ang bumabangong tulad ng Nilo, gaya ng ilog na umaalon. Sabi niya, ako'y babangon, aapawan ko ang lupa, wawasakin ang mga lungsod at lilipulin ang mga naninirahan doon. Lumusog kayo, mga ngabayo. Sumugod kayong nasa mga karwahe. Sumalakay kayo, mga mandirigma. Mga lalaking taga-Ethiopia at Libya na bihasang humawak ng kalasag. Kayo ring tagalud na sanay sa pagpana. Ang araw na iyon ay araw ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. Araw ng paghihiganti niya sa mga kaaway. Ang tabak ay parang gutom na kakain at hindi hihinto hanggang hindi busog. Iinumin nito ang kanilang dugo.
At ihahandog ni Yahweh ang mga bangkay nila sa lupain sa Hilaga, sa may ilog Euphrates. Umakyat ka sa Gilead, kumuha ka roon ng panlunas. Walang bisa ang maraming gamot na ginamit mo, hindi ka nagagaling. Nabalita ng mga bansa ang kahihiyan mo, at umaalingaw-ngaw sa sanlibutan ng iyong sigaw. Natisod ang kawal sa kapwa-kawal, sila'y magkasabay na nabuwal. Yan, balik lang po tayo sa verse 1. Ang hatol sa Ehipto, ito. Although magkaiba yung hari, ang paraon noon, pero still, yung pa rin ang Ehipto. At dito, si Nebuchadnezzar. After, kasi na masakop ni Nebuchadnezzar ang Juda, ang pinuntahan naman niya ang Ehipto. Habol-habol niya yung mga taga-Juda na tumakas papunta ng Ehipto. At dito, ang Ehipto kasi noon ay isa at malakas na bansa. Maraming tauhan yan at matatawag na moderno yung mga pandigma nilang gamit. Pero ang kalaban nila si Yahweh. Kaya kahit na moderno ang mga gamit nila, walang panama yan kay Yahweh. Dahil syempre Diyos yun eh. Pag sinabi ni Yahweh na pati kayo mamamatay, yun ang mananaig yung salita niya over sa kung anuman modernong kasangkapan sa gyera meron ang Egypt. Dito bilanggit na, no, hindi lang yung kawal ng Egypt, hindi lang mga sarili niyang kawal. Meron din silang inupahang mga mersenaryo. At yung mga taga-Ethiopia, taga-Libya, bihasang humawak ng karsag, at mga taga-Lud. Mga mercenaries yan eh. So maliban sa mga tauhan nilang sarili, na taga-Egypt, kumuha sila ng dagdag na tauhan. Mula sa mga mersenaryo. Nagpatulong doon. Pero despite the fact na ganon, still, kung ano yung sinabi ni Yahweh, sinabi ng Diyos, na mamamatay kayo sa gyera, mamamatay kayo sa gutom, mamamatay kayo sa karamdaman, yun ang nangyari. So malakas talaga kung ano yung sinabi ng Diyos. Hindi mananalo ang sasabihin ng tao. Mananaig at mananaig ang salita ng Diyos. Yan. Yun nga, nabalitaan ng mga bansa ang kahihiyan at umalingaw nga sa sanlibutan ng iyong sigaw. Totoo naman yan dahil napakalakas na bansa talaga ang Egypt. Ang talunin siya. Actually, yung mga sundalo nito ng Babylonia, no, na tumalo sa kanila, halos hindi naman marami na yan eh, dahil kagagaling lang sa gera eh. Iba, hindi lang yan, marami silang sinakop na bansa eh. Pero, dapat na inaalalayan nga ni Yahweh, inaano pa rin pati ang pati Egypt. Yes. Ang ganda rin yung sinabi, Dr. Bert, ito ay araw ni Yahweh. Parang, diba? Sinabi ko na sa inyo. Parang gano'n, ayaw maniwala sa akin. Yun. This is the day. Basta sinabi ng Diyos, Correct. mangyayari at mangyayari yan. Correct po. Yan, tuloy pa tayo sa verse 13. Sumalakay sa Ehipto si Nebuchadnezzar. Ito ang sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias tungkol sa pagdating ni Haring Nebuchadnezzar upang salakay ng Ehipto. Ipahayag ninyo sa Ehipto, sa Migdol, sa Memphis at sa Taphnes. Tumayo kayo at humanda sapagkat ang tabak ang lilipol sa inyong lahat. Bakit tumakas ang itinuturing ng malakas na Diyos-Diyosang si Apis? Bakit hindi siya makatayo? Sapagkat siya ay ibinagsak ni Yahweh. Nalugmok ang maraming kawal. Ang wika nila sa isa't isa, umurong na tayo sa ating bayan upang tayo'y makaiwas sa tabak ng kaaway. Ang paraon ng Ehipto ay tawagin ninyong ang maingay na ugong na nagsasayang ng panahon. Sinasabi ng hari na ang pangalay Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang buhay na Diyos. Gaya ng Tabor sa gitna ng mga bundok at ng Carmelo sa may tabing dagat. Gayon ang lakas ng isang sasalakay sa inyo. Mga taga-Ehipto, ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagkabihag. Mawawasak at guguho ang Memphis
at wala'y samang maninirahan doon. Ang Ehipto'y gaya ng isang magandang bakang dumalaga. Ngunit dumating sa kanyang isang salot buhat sa hilaga. Pati ang kanyang mga upahang kawal ay parang mga guyang walang kayang magtanggol. Yung upahang kawal. Yun, Mercenary yan. Nagbalik sila at magkakasamang tumakas sapagkat sila'y hindi nakatagal. Dumating na ang araw ng kanilang kapahamakan. Oras na ng kanilang kaparusahan. Siya'y dahan-dahang tumakas gaya ng ahas na gumagapang na papalayo. Sapagkat dumating ang makapangyarihang kaaway, may dalang mga palakol, tulad ng mamumutol ng mga punong kahoy. Puputulin nito ang mga punong kahoy sa kanyang kagubatan, sabi ni Yahweh, bagamat ito'y mahirap pasukin. Mas marami sila kaysa mga balang, at halos hindi mabilang. Mapapahiya ang mga taga-Ehipto, ibibigay sila sa mga taga-Hilaga. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan ko si Amon na taga-Tebes, ang Paraon, ang Ehipto at ang kanyang mga Diyos at mga hari, at ang mga nagtitiwala kay Paraon. Sila ibibigay ko kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at sa mga pinuno nito. Pagkatapos, pananahanan ang Ehipto, gaya noong unang panahon. Yan. Balik lang po tayo sa verse 13. Yun. Sumalakay sa Ehipto si Nebuchadnezzar. Nabanggit dito yung mga city ng Egypt, katulad ng Migdol, Memphis, at Tapnes. Lahat yan, magigiba yan dahil gegerahin ni Haring Nebuchadnezzar ang Egypt. Mas malakas kung titignan mo, no, sa mga uri ng armas ang mga taga-Egypt kumpara sa mga taga-Babylonia. Pero ika nga, nasa likod kasi ng mga taga-Babylonia si Yahweh, kaya walang magagawa yung mga modernong gamit sa digmaan ng mga taga-Egypt. Binanggit dito yung isang malakas nilang dinidiyos. Si Apis ko, yan yung ang representasyon niya, hindi naman representasyon, ang itsura niya, parang bull din eh. Ay. Parang bull din na may something like that, hindi ko na matandaan. Yun ang description ko doon sa Diyos-Diyosan nilang iyan. Ang itsura niya, hindi itsura ng tao. Bull. Dito ay pinakita, no? Tumakas ang itinuturing na malakas na Diyos-Diyosan si Apis. Yan ang malakas na Diyos-Diyosan ng Egypt eh. Tumakas. So ibig sabihin, Diyos-Diyosan lang din, walang magagawa sa tunay na Diyos na si Yahweh. Kaya ipinakita dito mismo ni Yahweh na yung dinudiyos nila ay hindi tunay na Diyos dahil tumakbo sa bakbakan eh. Ayaw humarap kay Yahweh. Bakit hindi siya makatayo? Sapagkat siya ay ibinagsak ni Yahweh. Nalugmok ang maraming kawal. Ang wika nila sa isa't isa, umurong na tayo sa ating bayan upang tayo makaiwas sa tabak ng kaaway. Gaano man karami ang tauhan ng Egypt at sinamahan pa ng mga mersenaryo na mandirigma, walang magagawa yan sa kawal ng Babylonia, lalo na nasa likod nila si Yahweh. Ang maingay na ugong na nagsasayang ng panahon, ito yung maingay na ugong dito, mayabang kasi yung Paraon eh. Pinagmamalaki niya, ibinabando niya na malakas, na hindi sila matatalo. Yun ang maingay na ugong. Nangyari nga, nasakop sila, tumahimik na, nawala yung ingay ng ugong. Sinasabi ng hari na ang pangalay, Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang buhay na Diyos. Gaya ng Tabor, sa gitna ng mga bundok yan eh. Mount Tabor eh. Saka yung Mount Carmel eh. At ng Carmelo na sa may tabing dagat. Gayon ang lakas ng isang sasalakay sa inyo. Mga taga-Ehipto, ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagkabihag. Mawawasak at guguho ang Memphis at wala isa mang maninirahan doon. Yan ang chief na city ng Egypt, Memphis.
Yan ang nangyari. Kita mo, talagang halos na binabakapang kasi ni Yahweh ang Babylonia sa ginawa niyang panggigiyera sa maraming bansa. Judah, eto Egypt, at marami pa yan dahil mas nauna nang binanggit noon. Halos lahat mga bansa na sa kapaligiran ay ginyera ng Babylonia at nanaig ang Babylonia. Dahil binabaka pa ng Diyos eh. Yun ang sabi niya. May ano yun eh, part ng plano ng Diyos kasi. Yes. Magtataka ka sa bandang huli eh, yung Babylonia naman isinod niya. Hindi mo. Yan talaga, talagang plano eh. Yan. Mapapahiya ang mga taga-Ehipto, ibibigay sila sa mga taga-Hilaga. Yung taga-Hilaga, yan ang Babylonia. Parurusahan si Amo na taga-Tibis. Isang city rin yan, Tibis eh. Yan. Okay, Okay Roy. po. Thank you po. Tuloy natin verse 27. Ililigtas ni Yahweh ang kanyang bayan. Ngunit huwag kang matakot, lingkod kong Jacob, at huwag kang manlupaypay, Israel. Ililigtas ko kayo kahit saan kayo naroon, kahit nasa lupain ng pagkabihag ang inyong mga anak. Manunumbalik ang payapang pamumuhay ni Jacob, at siya'y sasagana at wala ng katatakutan. Inuulit ko, Jacob na aking lingkod, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, sabi ni Yahweh. Ganap na magwawakas ang lahat ng bansang pinagtapunan ko sa iyo, subalit ikaw ay hindi ko wawasakin. Paparusahan kita sapagkat iyon ang nararapat. Hindi maaaring hindi kita parusahan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Andito na naman po yung assurance ni Yahweh sa Judah. O sa Israel dahil matatawag dahil binanggit niya yung Jacob eh. Ganun na. Sinabihan naman ng huwag mag-alala. By the fact na talagang nasira ang bansang Israel. Particularly yung Judah, muling ibabalik yan. Nagsalita ang Diyos dyan, pangako yan. Kinakailangan lang talagang maganap. Yung mga ganitong bagay, yung pagkasakop ng Judah at ng Israel mismo sa kamay ng mga bansang dumigma rito na pinangungunahan ng Babylonia. Bahagi yan ng plano na gusto ng Diyos na mangyari upang maturuan ng leksyon ang mga taga-Israel. Ganun kamahal ng Diyos ang mga taga-Israel. Talagang gusto rin niyang makabago ng mga ito. Ayaw niyang pinapamper. Nagkamali na, tapos ipapamper pa ng Diyos. Hindi po pwede sa Diyos yun. Kailangang maturuan ka ng lesson. Kaya dyan sinabi, no, yung mga lumayo, yung mga napuntang mga dinalang bihag sa ibang mga bansa dahil nga sa pagkasira ng Israel, muling ibabalik yan sa Israel, sa Judah upang muling itayo ang kanilang bayan at tutulungan sila ni Yahweh sa bagay na yan. Nangyari naman yung pagbabalik na yan dahil humingi na ng tawad yung mga taga-Israel na ito at inamin nila yung kanilang pagkakamali. Nagkaroon ng repentance na dyan eh. Nagkaroon ng forgiveness, kaya ganun ang nangyari. Ang irony ng matatawag natin kung sino yung binakapan ni Yahweh na bansa para matupad yung pangyayaring ito na masakop yung mga bansa, magyera, ginamit niya ang Babylonia. Then para naman mapabalik yung mga taga-Israel na naging bihag ng Babylonia at yung iba'y tumakas sa ibang bansa, gumamit din si Yahweh ng isang bansa na gegera sa Babylonia. At yan ang Persia. Oh, Yan, ganun ang nangyari ka. Kita mo yung yung maniobra yes. ni Yahweh para lang yung grand plan Yan. na tinatawag niya yung mangyari. Dahil kung hindi niya gagawain yun, hindi titino ang Israel. Correct. At yung ibang bansa na rin. Dahil yung ibang bansa kasi, kaya naging bahagi na rin ng plano dahil iba rin ang dinudyos nila eh. Katulad ng Egypt, iba. Yung Moab, iba. At kung ano pang mga bansa.
para sa ikabubuti ng lahat. Noon ng lahat. No? Talagang kung ano ba tawag dito yung learning the lesson the hard way. Hard Talagang siya- way. Totoo. diba, diba? Totoo po. Mm. Yes. Totoo po yan. Ayan po. Yan. Ano ba? Kayo? May oras pa pala? 8. Ito, Tata Bird, 7 verses po. 47. Pwede siguro yan. Opo, Oo, hapuin sama na natin. Yes. Yan. Chapter 47. Pilisteo. Oo. Ang pahayag ni Yahweh tungkol sa mga Filisteo. Ito ang pahayag na tinanggap ni Jeremias kay Yahweh tungkol sa mga Filisteo bago sinalakay ni Paraon ang Gaza. Higasa. Opo. Tumataas ang tubig sa hilaga at babaha. Ito'y aapaw sa buong lupain. Magpapasaklolo ang mga tao, maghihiyawan sa matinding takot. Maririnig ang ingay ng yabag ng mga kabayo, ang paghagibis ng mga karwahe. Hindi na maaalala ng mga magulang ang kanilang mga anak, manghihina ang kanilang mga kamay, sapagkat dumating na ang araw ng pagkawasak ng mga Filisteo. Ang pinakahuling magtatanggol sa Tiro at Sidon ay babagsak, sapagkat lilipulin ni Yahweh ang mga Filisteo, ang nalabi sa baybayin ng Kaftor. Parang kinalbo ang Gaza, kinatahimik ang Ashkelon. Hanggang kailan magluluksa ang mga Filisteo? Kailan pa magpapahinga ang tabak ni Yahweh? Lumigpit ka na sa kaluban at doon manahimik. Kaluban pala, at doon manahimik. Paano naman itong mapapahinga? Hindi pa tapos ang gawain itinakda sa kanya ni Yahweh, laban sa Ashkelon at sa kapatagang malapit sa dagat. Doon nakatakda ang gawain nito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh. Ang pahayag ni Yahweh tungkol sa Pilisteo. Ang Pilisteo kasi ay talagang kalaban ng Israel yan eh. Kalaban talaga yan. Tungkol sa Pilisteo bago sinalakay ng Paraon ang Gaza. So hindi pa nangyayari yung pagkawasak din ng Egypt. Okay. Kumbaga ito yung mga mas naunang nangyari ito eh. At noon nagbabalak na sakupin ng Egypt ang Gaza. Ang Gaza, no? Nasaan ba ang Gaza? Di ba parang taas po yun ng isa? Parang ganyan. Kalimutan ko na yung Hilaga geography ko eh. Tumataas ang tubig sa hilaga at babaha. Dito natatakot na yung mga taga-Gaza. Dahil nga alam nila na may banta ng pananakop ang Egypt sa kanila. Maririnig ang ingay ng yabag ng mga kabayo, ang paghagibis ng mga karwahe. Hindi na maalala ng mga magulang ang kanilang mga anak. Sapagkat dumating na ang araw ng pagkawasak ng mga Pilisteo. Ayun, yung Gaza na sa Pilisteo. Ang pinakahuling magtatanggol sa Tiro at Sidon ay babagsak. Sapagkat lilipulin ni Yahweh ang mga Pilisteo, ang nalabi sa baybayin ng Kaftor. Parang kinalbo ang Gaza. Pinatahimik ang Ashkelon hanggang kailan magluluksa ang mga Pilisteo. Ang mga taga-Pilisteo kasi ay talagang karnal na kalaban ng mga taga-Egypt yan eh. Iba rin ang dinudiyos ng mga iyan kaya ganyan. Just so happen na yung bahagi nito, yung Gaza, sako ba eh. Pero sa pagkakaintindi, ganun eh, no? Yung Gaza na sa Pilisteo eh. Parang ganun eh. So may balak na sakupin ng Egypt ang Gaza. At doon takot na takot ang mga taga-Pilisteo. Parang dito, parang balak pa lang naman, hindi nangyari, no? Opo. Parang kinalbo ang Gaza, pinatahimik ang Ashkelon. So nangyari. Kinalbo ang Gaza eh. So nangyari pala yun na nasakop ng Egypt ang ang Pilisteo at ang Gaza sa pangyayari dito nito. Takot na takot talaga sila sa tabak ni Yahweh eh. Mga bansa talaga, maraming bansa talagang na ano yan eh. Dito, sinong ginamit ni Yahweh dito? Para
Egypt naman ang ginamit niya. Pero parang hindi naman eh. Sapagkat lilipulin ni Yahweh ang mga Pilisteo ang nalabi sa baybayin ng Kaptor. Parang kinalbo ang Gaza. Hanggat kailan magluluksa ang Pilisteo. Sino ang ginamit dito na Egypt naman? Parang lumalabas na Egypt ang ginamit niya. Tumataas ang tubig sa hilaga. Ito ang payag na tinanggap ni Jeremias kay Yahweh tungkol sa mga Pilisteo bago sinalakay ni Paraon ang Gaza. So tama ka, Tata Bert, before pa Before nasakop pa. ng Babylonia ang Egypt, ang pangyayari ito. Bago pa. Oo. Ah, Mas naunang nangyari yan. Ito po. Yan. Parang pinapakita lang na may sinabi rin ganitong si Yahweh kay Jeremias tungkol sa sa mga Pilisteo. Ang inaano ko lang dito, sino ang sumakop sa Pilisteo? Presumably, Yung Egypt. Opo. Ginamit din ni Yahweh ang Egypt. Oo nga. Sabi mo, parang gano'n di ba? Opo. Kailangan hihinto ang tabak ni Yahweh. So ginamit dito sa ano na ito, Opo. pangyayari Nagamit ito, niya na pala yung Egypt ginamit niya ang natin. Egypt din. Mm. Oo. Grabe naman. Grabe naman. Sa Ashkelon. Ang Ashkelon din, nandoon din, Tata Bert. Parang gano'n. Kakatabi lang po siya. Natahi ng Ashkelon. Yan. Ayun, Tata Bert. Yan po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Ayan. Tingnan natin. Mahaba. Yan noon no? Marami ang nagsabi, bakit puro gera daw ang Bible? Ano raw ang ginagawa ni Yahweh ng Diyos? Bakit pinapayagan niya na puro gera? Biro mo, libo-libo yung namatay sa gera to. Bakit pinapayagan ng Diyos yung mga pangyayaring iyan? Sa totoo lang, kahit na ako, yan ang nasa isip ko noon. Noong hindi ko pa binabasa itong mga pangyayari ito. Isa na rito yung dito sa aklat ng Jeremias. Ngayon ko naliliwanagan na kaya pala may gera-gera na ganyan na at marami na mamatay ay bahagi ng plano ng Diyos. Bahagi ng plano ng Diyos para maging maayos ang lahat in the end. Actually, up to now nga, yung plano ng Diyos nandiyan pa eh. May mga gera-gera naman ng mga banta na sa totoo lang na-alarm din ako sa mga pagyayari. Correct. May mga parang kung wawariin mo, titignan mo, parang iba na eh. Hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos at naging presidente si Trump. Tapos Yes. in China, hindi natin malaman eh. Oo nga. Pwedeng rin talaga. Oo, Ongoing yung anong talaga. balak ng Diyos eh, bakit ganyan eh. Yes. Malalaman din natin. At makikita mo naman, nagsusulputan na naman sa FB yung mga tungkol sa mga biblical scenarios. Ang dami eh. Napuprove na Oo. talagang. Tapos yung tungkol sa mga alien ka. Bakit alam mo lang. May ibig sabihin pagka ganyan eh. Sana naman hindi. Wag mo na nga eh. Wag mo na. Ayan. So sa akin, Tata Bert, itong 4 na chapter na binasa natin, siya, talagang ipaparamdam sa'yo ng Panginoon hanggat di ka talaga natututo sa isang bagay. Kaya nga minsan tayo dapat iisipin natin, bakit paulit-ulit yung nangyayari sa akin? Yun yung pattern na pag inulit-ulit, dalawa lang yan, mag-uulit ka ng pattern, yun talaga yung resulta. Baguhin mo, edi magbabago din ang resulta. Very, very, very simple, no? Very logical, pero bilang tao, ang hirap natin i-practice at i-exercise kasi yun nga nangunguna yung pride natin, nangunguna yung selfishness natin, kaya hindi siya tumutuloy, kaya hindi naging maganda yung resulta. So, sana ito, sa mga binasa po namin chapter, hanggang ngayon naman, pinapatuloy na ipakita ni Yahweh sa atin na hindi nagbabago ang salita niya, hindi nababago ang plano niya, kung ano siya, kung sino siya, yun talaga siya, diba? I am who I am na. Siya talaga yun. Hindi na natin, mahirap kayan sa totoo lang, pero mararamdaman niyo naman yun sa puso ninyo kung ano talaga yung katotohanan na gusto niyang ipahatid. Ayun lamang po. Ang masasabi ko lang dito ipinakita na naman kung gaano katatag ang salita ng Diyos. Marami ang pukontra dyan.
Marami ang kukontra, marami ang lalaban sa salita ng Diyos. Pero ang mananaig, yung salita ng Diyos, basta sinabi niya, mangyayari po yan. Ganun. Sa modernong panahon, katulad ngayon, may salita rin po ang Diyos. At yan ay nakapaloob sa kanyang mga utos. Kung ano ang sinabi niya na mangyayari sa tao, basta sinunod ng tao yung salita ng Diyos na nakapaloob sa kanyang mga utos na iyan, kagandahan po ng buhay, kagandahan ng pamumuhay ang mangyayari sa tao. Sundin lang po natin yung huwag nating lalabanan ng salita ng Diyos. Wala tayong kalaban-laban po dyan. Hindi po matatalo ng salita ng tao o ng sikat o ng minuman ang salita ng Diyos. Hindi po matatalo yan. Yun lang po masasabi ko. Amen. Thank you, Tata Bird. At, May pahabol. sige po. Uy, may pahabol. Thank you po. From Ate Judy. Tata Bird, di po kayo part ng cleansing lahat yan. Kasama yan. Oo nga. Cleansing, yes. Tama. Kasama yan. Tama po. Kasama yan. Yes. Ayan. Sa makabagong panahon, ang tawag natin yan cleansing. Pero ganun din yan. Correct. Ayan. Thank you Tama po. ka, Judy. Tama yan. Oo nga, yun yung, pili ko yun din yung nanap kong term kanina, Tata Bird. Yung sinabi mong ano kayang mangyayari sa mga ito. Ayan. Thank you po. At mamayang gabi, meron pong online prayer vigil, 10 o'clock. So, sa mga gusto po manood ng replay ng AGT, pwede pa sa Facebook, sa YouTube, Anthony Rivera-AGT. Meron din po kami website, anthonyrivera.com. And, tutuloy ko ba, Tata Bird, yung praise? Or, Yung? yung, Ayun, ikaw. Okay lang. Oo. Ayan. Maganda. Opo. Nagtanong po kayo kung okay lang. Kasi, wala, magpe-praise lang po ako kasi wala, malaki lang po. Sharing yan eh. Opo, yan. Maganda po kasi yung kanta, hindi po yung hindi po yung kasi sa kakanta. So, ito para po maramdaman ng Diyos na talagang love natin siya. Na ipipraise natin Diyan siya. mo pinapakita yung Oo, Tata Bird. appreciation Ito mo. talaga. Ito sa yung ano ng- ramdam ko. sa nangyayari. Yes. Sabi ni Lord, sige lang, Iha. Yan ang boses mo, Iha. Yan. So, ang title po nito, Till I See You. Ayan. So, maganda po siya. Kasi praise song po talaga siya. Ayan po. Wait lang po. Lord, help me po. Kasi umpisa po agad. Wait lang po. Grabe naman. Ayan. Ulitin ko lang po. Greatest love that anyone could ever know, that overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you.
Ganda ng kanta. Ganda. Opo, kasi yung parang, bakit siya umano sa puso? Kasi, naiyak ako. Yung mabubuhay ka para i-praise mo siya, para mahalin mo siya. Tapos, kaya, I will live in a child in of you. Kasi nagkukwento kay Ate Lila, may mga nangyayaring, sa totoo na hindi ko po na-expect. Kaya, parang, talaga sa, kaya mo yun talaga. Inaano ko na yung tears ko eh. Pero, grabe, sobrang in awe ako sa kaya niyang gawin. Hindi for me to, para sa inyo na sana ma-feel niyo yung greatness niya, yung goodness niya, yung glory niya, yung grace niya. Lahat yung G. sana talaga lahat maramdaman. Kasi talagang you will manghihina ka na para kang bata ulit. Lord, grabe, ang galing mo. Di ba yung mga bata, simpleng bagay, natutuwa sila. And with that, di ba? Yun. So, yun lang, in-offer ko po kay Lord, tsaka sa inyo po na sana ma-feel nyo yung gano'n siya kagaling. Yun. Thank you po. Hi, Tata Bert, and tomorrow. At bukas nga po pala, 8 o'clock, yung ating Novena Prayer. Ano po? At bago po ang gamutan, yung ating 171st lecture. Yeah! See you tomorrow! Yes, thank you po. Thank you sa inyong panonood. God Pakikinig. bless.